Iran at US lumalala ang digmaan. Dalawang Amerikanong sundalo patay, matinding ganting pag-atake ng Amerika. I'm gonna bomb the shit out of them. It's true. Sinimulan na ng Amerika ang pag-atake sa mga bulubunduking bahagi ng Iran kung saan pinaniniwala ang kinaroroonan ng mga nuclear deposits ng Iran. Atay sa ulat, nakapagtala ng pagsabog sa Kashan, ilang kilometro lang ang layo sa Pickaxe Mountain Complex na ayon sa Israeli intelligence ay lokasyon ng malaking puwersang militar ng Iran. Ito umano ang pinakamalaking pagawaan ng armas at sinasabing pinaglipatan ng enriched uranium ng Iran. Kasunod ito ng pahayag ni United States President Donald Trump na isa ang nasabing pasilidad sa Natanz, Iran sa target ng US, bagaman wala pang impormasyon kung naroon nga ang itinatagong nuclear deposits. Ayon sa pag-aaral ng US Institute for Science and International Security, imposibleng maabot ang pinakamalalim na bahagi ng underground facility kahit pa ang pinakamalakas na bunker buster ng Amerika. Sinasabing under construction pa rin, ngunit posible umanong itago lang ng Iran ang operasyon nito. Sa panibagong tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran, namataan ang paglipad ng US Strategic Bomber B-1 Lancer aircraft mula sa Fairford Air Base sa United Kingdom patungo sa direksyon ng Middle East, indikasyon ng malakihang pagkilos. Batay rin sa ulat ng British media, pumayag na ang bagong Prime Minister ng UK na si Andy Burnham na gamitin ng US forces ang mga base militar na sa Inglaterra para maglunsad ng pag-atake sa Iran. Sa pagpapatuloy ng ikalawang yugto ng gyera, ilang pangunahing lugar na sa Iran ang nagtamo ng pinsala. Sa kanyang pahayag muling nagpaalaala si Strategic Affairs expert at Professor Syed Mohammad Marandi na kung aabot na sa puntong tatamaan ng Iran ang mga sensitibong pasilidad gaya ng nuclear sites, tiyak nagaganti ng doble ang Iran at sisirain ito ang lahat ng US infrastructure sa gitnang silangan sa tulong ng kanilang mga proxy at kaalyado nito. Binigyang diin ni Marandi na ang mga pahayag ng Israel at Amerika kaugnay ng umano'y armas nuklear ng Iran ay walang katotohanan at ang mga retorika ng kanilang kaaway ukol dito ay gawa-gawa lamang para sa kanilang sariling interes. Iran at US lumalala ang digmaan. Dalawang Amerikanong sundalo patay, matinding ganting pag-atake ng Amerika. I'm gonna bomb the shit out of them. It's true. Lalo pang umiinit ang tensyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos matapos ang sunod-sunod na pag-atake ng magkabilang panig sa nakalipas na mga araw. Habang patuloy ang palitan ng mga missile, drone at airstrike, tumitindi rin ang pangamba ng international community na maaari itong mauwi sa mas malawak na digmaan sa buong Middle East. Dahil dito, maraming bansa ang mahigpit na binabantayan ang bawat galaw ng dalawang panig, lalo na't maaaring maapektuhan ang pandaigdigang seguridad at supply ng langis. Dalawang sundalong Amerikano patay, US gumanti agad. Ayon sa mga ulat, nagsagawa ang Estados Unidos ng panibagong serye ng airstrikes noong Lunes ng gabi, oras sa Middle East. Kabilang sa mga target ang isa sa pinakamalalaking pasilidad ng paggawa ng drone ng Iran sa Naye Industrial Complex sa Shiraz, Fars Province. Tinamaan din umano ang ilang missile launch sites, air defense systems at ibang pang infrastruktura na ginagamit ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Kasunod ito ng naging matapang na pahayag ni United States President Donald Trump na sa bawat isang sundalong Amerikano na mapapatay, hindi lamang isa ang magiging kapalit. Ayon sa White House, magpapatuloy ang Amerika sa pagsasagawa ng military operations laban sa mga target na itinuturing nitong banta sa seguridad ng kanilang mga puwersa sa Middle East. Samantala, kinumpirma ng US Central Command o CENTCOM ang pagkamatay ng dalawang Amerikanong sundalo matapos ang pag-atake ng Iran sa Muwafaq Salti Air Base sa Jordan. Kinilala ang mga ito bilang ang 25 anyos na First Lieutenant Tyler James Fiha ng Ewa Beach, Hawaii at ang 19 na anyos na Private Isabella Gonzalez ng Galveston, Texas. Inihayag din ng Pentagon na mahigit 100 sundalong Amerikano ang nasugatan mula nang muling sumiklab ang labanan noong Hulyo 7. Gayunman, sinabi ng Pentagon na humigit kumulang 76% sa kanila ang nakabalik na sa aktibong serbisyo matapos makatanggap ng kaukulang gamutan. Iran nagdeklara ng full-scale war, nagbabala sa mga kaalyado ng US. Sa panig naman ng Iran, iniulat ng ilang international media na idineklara ni Iranian President Masoud Pezeshkian ang isang full-scale war laban sa Amerika kasunod ng patuloy na pambobomba sa iba't ibang target sa loob ng bansa. Kasabay nito, iniulat ding pinalakas ng Iran ang kanilang air defense systems sa paligid ng Bushehr Nuclear Power Plant matapos ang mga pahayag ni Pangulong Trump na handa umanong targetin ang mga pasilidad
na may kaugnayan sa nuclear program ng Iran kung magpapatuloy ang pag-atake laban sa mga puwersa ng Amerika. May mga ulat ding nagpadala ang Iran ng karagdagang tropa malapit sa hangganan ng Kuwait sa koordinasyon umano sa Iraq bilang paghahanda sakaling lalo pang lumawak ang labanan. Nagbabala rin ang Iranian strategic analyst na si Professor Mohammad Marandi sa mga bansang may presensya ng US military sa Gulf region. Ayon sa kanya, kung hindi titigil ang Amerika ang patuloy na presensya ng Amerika ang naglalagay sa mga kalapit bansa sa mas malaking panganib. Nagbabala rin ang Iran na maaari pang lumawak ang mga operasyon nito kung magpapatuloy ang pambobomba ng Amerika. Tulong ang USA sa Pilipinas. Matinding babala ni Amerika sa China sa West Philippine Sea. Habang patuloy ang tensyon sa West Philippine Sea, isang insidente ang muling nagpainit sa sigalot sa pagitan ng Pilipinas at China matapos masaktan ang isang Pilipinong sundalo sa gitna ng operasyon malapit sa Ayungin Shoal. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, nasugatan ang isang tauhan ng Philippine Navy matapos umanong hampasin ng isang miyembro ng China Coast Guard habang nagsasagawa ng lehitimong resupply mission para sa mga sundalong nakaestasyon sa BRP Sierra Madre. Mariin itong kinondena ng pamahalaan ng Pilipinas at tinawag na isang seryosong anyo ng harassment laban sa mga Pilipino. US naglabas ng matinding babala sa China. Hindi nagtagal ay naglabas ng pahayag ang Estados Unidos bilang tugon sa insidente. Mariing kinondena ng US Embassy sa Maynila ang umano'y mapanganib at agresibong kilos ng China laban sa mga tauhan ng Pilipinas. Nanawagan din ang Amerika sa Beijing na itigil ang mga aksyon na nagdudulot ng panganib sa kapayapaan at katatagan sa West Philippine Sea. Pinuri rin ng Estados Unidos ang pagiging profesional at mahinahong paghawak ng Armed Forces of the Philippines sa kabila ng nangyaring komprontasyon. Bagamat matindi ang naging pahayag ng Washington, wala pa itong inanunsyong direktang aksyong militar kaugnay ng pinakahuling insidente. Tutulong ba ang US kung muling atakihin ang Pilipinas? Isa sa mga madalas na tanong ng publiko ay kung papasok ba ang Amerika sa anumang labanan sakaling lumala pa ang tensyon sa West Philippine Sea. Batay sa umiiral na Mutual Defense Treaty o MDT ng Pilipinas at Estados Unidos, maaaring magkaroon ng obligasyon ang Amerika na tumulong kung magkakaroon ng armadong pag-atake laban sa armed forces, public vessels, o military aircraft ng Pilipinas sa Pacific, kabilang ang South China Sea. Gayunman, hindi nangangahulugan na bawat insidente ng harassment ay automatikong magre-resulta sa pagpapadala ng mga sundalong Amerikano. Karaniwang sinusuri muna ng magkabilang pamahalaan ang bawat pangyayari bago magpasya kung anong hakbang ang naayon sa kanilang kasunduan at sa umiiral na sitwasyon. Sa ngayon, ang pangunahing suporta ng Estados Unidos ay nananatili sa diplomatikong pagkondena, pagpapakita ng suporta sa Pilipinas at pagpapatuloy ng malapit na ugnayang pangsiguridad ng dalawang bansa. Sa kasalukuyan, malinaw ang mensahe ng Estados Unidos. Suportado nito ang Pilipinas at nananawagan itong igalang ang international law at panatilihin ang kapayapaan sa West Philippine Sea.